Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Oras na lang hinihintay bago ang inaabangang pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso, ang OFW na ikinulong at hinatulan ng bitay noon sa Indonesia makaraang mahulihan ng droga sa maletang binibit-bit lang na umano niya noong taong 2010. Pasado alauna ng madaling araw oras dito sa Pilipinas, ibabiyahe si Mary Jane at hindi na poposasan o susuotan ng body armor ayon sa Bureau of Corrections. Mula sa Jakarta, Indonesia, nakatutok si Emil Sumang. Pinuntahan namin ang piitan kung saan inilipat si Mary Jane Veloso sa Jakarta bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Humigit kumulang 30 minuto po ang ibiniyahe namin mula po sa sentro ng Jakarta at narating po namin ang Women's Correctional Facility na ito. Bahagi pa rin ng Indonesia. Dito po nakapit ngayon si Mary Jane Veloso. Pinahintulutan po tayo ng pamunuan ng pasilidad na kumuha ng video. Basta dito lamang, huwag nang lalagpas doon sa bakod. Sa aking likuran, kung inyo makikita, yan po yung reception area ng kulungan. Nariyan po ngayon ang mga abogado ni Mary Jane Veloso. Kasama po yung ilang miyembro pa ng NGO na nakabase dito sa Indonesia na tumutulong kay Mary Jane mula ko nang siya'y makasuhan at makulong. Humigit kumulang 10 taon na ang nakakaraan. Dito namin nakilala si Wen, isang Indonesian na miyembro ng NGO na tumulong kay Mary Jane mula nang makulong 10 taon na ang lumilipas. Binigyan niya ako ng litrato ng mga batik na likha ni Mary Jane at ang artwork na ito na kanya ring likha. May mukha ito ni Mary Jane at sa gitna nakalimbag ang tula na kanyang gawa na naglalaman ng kanyang naging karanasan nang siya'y makulong sa isang dayuhang piitan. It is very happy for me, myself, and for our organization because it's for 10 years already with her. It's really touching me. Yeah. Because every year I visit her in Yogyakarta. Mula sa Women's Detention Facility, ibibiyahe si Mary Jane patungong airport bandang alas 8 oras dito sa Jakarta. Sa airport gagawin ng isang press conference. Hindi na raw siya poposasan ayon sa Bucor. Hindi na rin siya susuotan ng body armor. Alauna pasado ng madaling araw, oras diyan sa Pilipinas, ililipad na si Mary Jane pabalik ng Pilipinas. Isasakay siya sa isang commercial flight at magtatagal lang higit 3 oras ang biyahe. Mga taga Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation at Department of Foreign Affairs ang naatasan na pangalagaan ang ligtas na pagpapauwi kay Mary Jane. At paglapag sa NAIA, bandang alas 5 ng umaga, ididiretso siya agad sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong bilang pagtalima sa 5-day quarantine protocol. Ang instruction, wag na sa airport kasi alam nyo naman, busy po yung airport natin, holiday. So we will be disrupting the operations. So we want a smooth transfer. Si Mary Jane makakapiling lang ng kanyang pamilya sa koreksyonal pagkatapos ng quarantine protocol. Kung makatransport sa ngayon, ngayong gabi, so may countdown tayo niyan ng 5 days. Tama-tama, sa bispiras ng Pasko, pwede yung family visit, whole day yun. Ilalagay si Mary Jane sa selda kung saan naroon dati si Cassandra Leong. Na-release na sa custody namin, na-turnover na po namin sa Sergeant at Arms ng Congress. So yung kwarto na po yun na bakante, yun na po ang doon muna si mag-stay si Mary Jane. May CR, may beddings, and then of course kung may bisita siya, meron namang may kumbaga hallway, may espasyo para doon lang sila mag-uusap. Pero kahit matapos na ang 5-day quarantine, kailangan pa rin manatili ni Mary Jane sa koreksyonal ng 60 araw base sa guidelines ng Bucor. Wala pa rin linaw ngayon kung kailan siya mapapalaya ng tuluyan o kung ipapardon ba siya ni Pangulong Marcos pagdating sa Pilipinas. Atom Mel, oras dito sa Jakarta, Indonesia, 5:37 ng hapon. Ang unang itinakdang oras ng press conference, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 oras dito sa Jakarta, pero muli itong nireset sa 9 p.m. to 10 p.m. Ito ay isasagawa na
dito sa isang VIP lounge sa loob ng airport. Ayon sa pinakahuling impormasyon na ating natanggap, si Mary Jane Veloso ay wala pa rito sa paliparan at nasa pangangalaga pa ng detention facility ng Indonesian government. Nasa pagpupulo ngayon ang mga opisyal naman ng Department of Foreign Affairs, Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation para plansyahin yung gagawing pag-turnover kay Mary Jane Veloso bago dalhin at iharap sa local media at sa mga media na mula riyan sa Pilipinas dito sa paliparan. At ganap na alas 12 pasado, mag-alauna to be exact, siya ay isasakay na sa isang commercial flight pabalik dyan sa Maynila. Mel Atom. Maraming salamat sa iyo. Live po mula sa Indonesia, si Emil Sumangil. Sabik na ang pamilya Veloso na mayakap si Mary Jane na ilang oras na lang ay makakauwi na sa Pilipinas. Ang hiling nila, kaunting oras para makasama si Mary Jane bago siya i-quarantine ng 5 araw sa Correctional Institute for Women. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Mel, bukod dyan ay executive clemency rin ang hiling nitong siya ng pamilya Veloso para kay Mary Jane matapos ang 15 taon niya, halos 15 taon niyang pagkakakulong sa Indonesia. Hindi na mapakali ang mga magulang ni Mary Jane Veloso lalo't ilang oras na lamang ay uuwi na ang kanilang anak sa Pilipinas galing sa Indonesia. Halos 15 taon ding nakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos mahulihan ng 2 kilong heroin sa maletang pinabitbit lamang umano sa kanya. Hindi na nga po ako nakakatulog, hindi na makakain. Ang mga kapatid ni Mary Jane luluwas din pa Maynila galing Nueva Ecija mamayang gabi. Lahat sila umaasang makikita nila agad si Mary Jane pagbaba nito sa eroplano. Umaapela na sa Department of Justice ang abogado ng pamilya na makita at mahagkan si Mary Jane kahit saglit lamang. Sigurado pugpug po ang akap namin sa kanya, halik at lalong-lalo na yung 2 bata baka hindi kami makasingit. At yun na muna ang paunahin namin, yung mga 2 bata. Lalo na sa sitwasyon ni Mary Jane, halos 15 taon na hindi nakita dito sa Pilipinas. Kung makita man nila ay sa piitan, sandali lamang yan at minsanan lang, no? Doon sa 15 taon na yon. So mahalaga yan. Pero ayon sa Bureau of Corrections, pagdating sa Pilipinas ay ika-quarantine muna si Mary Jane ng 5 araw sa Correctional Institution for Women. Umaasa ang pamilya Veloso na magkakaroon sila ng pagkakataon na makadaw pampalad si Mary Jane bago siya i-quarantine dito sa Correctional Institution for Women. Kung hindi, maaaring sa Pasko na nila makita si Mary Jane matapos ang 5 araw niyang quarantine. Nagpapasalamat ang pamilya Veloso sa Indonesia at sa gobyerno ng Pilipinas. Pero may isa pa silang hiling pagdating sa bansa ni Mary Jane. Sana po, pagdating ng 24, bigyan na ng clemency kaagad ng ating Pangulo para makauwi na po. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pa silang masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Ang prioridad daw muna ni Pangulong Bongbong Marcos ay maibalik si Veloso sa bansa nang walang delay. Nang tanongin ng Pangulo tungkol kay Mary Jane sa pagpapasinaya ng One-Stop OFW Action Center ng DMW, ang tanging sabi ng Pangulo, Mel, sa mga oras na ito ay naghihintay pa rin ng kahit anumang abiso itong pamilya Veloso galing sa gobyerno kung ano yung pwede nilang gawin o pagsalubong bukas kay Mary Jane. Pero hanggang kanina ay wala pa raw kumukontak sa mga magulang o kampo nitong si Mary Jane. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Sinagip ng mga otoridad ang isang kasambahay na ikinulong umano ng kanyang among dayuhan sa Parañaque. Abiso niya kasi ang operasyon ng mga among nasa likod ng online panloloko. Nakatutok si John Consulta. Nakasalampak sa sahig ang babaeng ito nang abutan ng NBI agents sa kanilang rescue operation sa bahay na ito sa isang exclusive subdivision sa Parañaque. NBI kami ate, hatara tayo mo siya. Sa ikatlong palapag, inabutan pang naka-online ang Chinese nationals na ito. Pugad umano ng panloloko ang bahay na nabisto ng kasambahay. Pero nang malaman niya yan, sabi ng kasambahay, may istulang ikinulong na daw siya sa loob ng bahay. Nung
bigla akong umakyat doon at nakita ko na gano'n yung trabaho nila. Kasi nung malaman ko, binabawalan na nila ako umakyat, binabawalan na nila ako lumabas kasi baka daw magkwento ako sa labas. Binabawalan nila ako maglinis sa third floor. Natatakot po ako. Nag-start ng November na hindi na siya pinapalabas at restricted na lahat ang galaw niya doon. Kahit sa paggamit niya ng cellphone, hindi na rin siya pinapagamit ng maayos. Pero nang makalingat daw ang mga Chino, nakatsyempo daw ang kasambahay na nakatawag sa isang kaibigan na siya namang humingi ng tulong sa NBI. Sa mga tumambad na script sa mga computer ng mga dayuhan, nabisto ang iba't ibang online panloloko na kanilang ginagawa ngayong magpapasko at may indikasyon na may mga Pilipino silang nabibiktima. Nakakita kami ng mga written scripts which indicates social engineering schemes. May nakita kaming cryptocurrency investment scripts. May nakita kaming activity involving money muling. May nakita rin kaming romance scam script. They came from a big Pogo organization. Dahil sa wala na nga, pinatigilan ng ating Pangulo ang Pogo, nag-divide sila sa smaller group at itinuloy nila yung mga kalokohan nila. 7 Chinese nationals ang arestado na nakaharap sa patong-patong na reklamo. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga dayuhan. Tutulungan naman daw ng NBI na makauwi sa kanyang 2 anak sa Davao ang nasagip na kasambahay. Yung final ho namin is at least 4 na charges. Meron ng AFASA, merong kasambahay law, merong Republic Act 10175, at mayroong Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Kung mayroon nagre-recruit sa inyo bilang kasambahay, maaaring pumunta agad kayo doon sa barangay kung saan kayo magtatrabaho. Mag-report kayo doon na ako'y papasok dito bilang kasambahay para madali kayong matulungan kung ano man ang mangyari. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Wala nang natitirang pogo sa bansa ayon sa PAGCOR. Kasabay ng pagpapasara sa tinaguriang pinakamalaking pogo hub na nakatayo sa Kawit sa Cavite. Pero ang sabi ng PNP, hindi pa tapos ang laban. Nakatutok si June Veneracion. Full force ang mga matataas na opisyal ng gobyerno nang inspeksyonin ang pinakamalaking pogo hub sa bansa na matatagpuan sa Cavite. Pinasok ang mga dormitoryo at gaming area. Pagkatapos ay pinadlock. Nakatayo ang Pogo Hub sa ari-ariang ibinenta noong 2017 ng pamilya ni Interior Secretary John Vic Rimulya. As of last month, wala nang kuryente yung mga buildings dito. Pinatay na. So, makikita nyo naman, wala nang signs of habitation dito at wala nang signs of business. Sa umagang ito na isinara na po natin ito, wala na pong hub ang natitira dito sa atin sa buong bansa. Problemado ngayon ang operator kung ano ang gagawin sa 30 ektaryang ari-arian na merong 57 gusali. Ang pagpapahinto sa mga pogo ay alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Considering na di pa po namin tapos bayaran ng mga utang namin dito. So we're open to any suggestions, but now we just want to show everyone po na sarado na po ang island. Dahil sa pagpapasara sa Pogo Hub dito sa Island Cove sa Kawit, Cavite, 15,000 na mga empleyado, karamihan ay mga Pilipino, ang nawalan ng trabaho. Sa kabuuan, sabi ng PAGCOR, 40,000 ang mga displaced workers dahil sa pagpapahinto ng gobyerno sa Pogo. Kabilang dyan ang 3 anak at isang manugang ni Annabel. Pati siya ay nawalan ng kita dahil natigil na rin ang kanyang pagtitinda sa labas ng Pogo Hub. Tagal na, wala kami income, walang ano. Ngayon, naghahalap ako ng pupwestuhan kung saan ako pwede makapagtinda. Pero hindi pa tapos ang problema sa Pogo. Merong report ang mga law enforcement agencies na may maliliit na Pogo na patagong nag-ooperate. After January 1, you will see ang powerful po ng gobyerno laban sa ganito. We may make sure matutupad po yung pangako ng presidente natin na wala pong Pogo by January 1. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nasa kote sa Taguig ang isang inang inilalako umano online ang bagong silang niyang sanggol. Nakatutok si Chino Gaston. Bitbit ang 13 araw na gulang na sanggol, inaresto ng mga operatiba ng PNP Women and Children's Protection Center ang nanay na ito sa lungsod ng Taguig. Ayon sa pulisya, nagpanggap silang gustong mag-adapt ng sanggol matapos itong ialok ng sospek ang sariling anak online.
13 days old ang bata. Inalok sa internet, tayo naman may undercover tayo na police. Ayun yung naging way namin para ma-entrap yung nagbebenta. Dahil sa nabistong pagbebenta ng anak, nahaharap ang suspect sa paglabag sa RA 7610 o ang Child Abuse Law at Human Trafficking. Payo ng PNP sa mga gustong magpaampon ng anak. Actually, dinidiscourage nga natin talaga na mag-end up sila dito sa illegal adoption. Kasi sabi nga ng DSWD, medyo inis na nila yung process to adopt a child. Sa datos ng PNP Women's and Children's Protection Center, 22 social media sites ang nag-aalok ng illegal adoption. Napatanggal na raw ng PNP ang ilan, bagamat may mga nag-ooperate pa rin na binabantayan ngayon ng pulisya. Bukod sa illegal adoption, sinusubaybayan din ng PNP ang mga grupong nag-aalok ng illegal surrogacy, kung saan mga Pilipinang menor de edad ay pinagdadalang tao ng mga mayayamang foreigner kapalit ng pera. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Bilang pampuno sa kinaltas na budget ng Education Department, maaari manong gamitin ang savings at ang hindi nito nagamit na pondo simula 2023. Iginit yan ni Senate President Cheese Escudero sa gitna ng pagpunto ng ilan na edukasyon ang dapat may pinakamalaking laang pondo mula sa gobyerno. Tutol naman ang ilang kongresista sa panukalang ipatawag ang BICAM para plantsahin ang issue. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kasunod ng issue ng pagtapya sa DepEd budget, ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawa siya ng paraan para mapunan ang tinapyas pero hindi sa pamamagitan ng line item veto power. Ang sabi ni Senate President Cheese Escudero, maraming savings at hindi nagagamit na pondo ang DepEd noong 2023 at ngayong taon na pwedeng ipampunan sa kinaltas ng mahigit 11.5 billion pesos sa 2025 budget ng Education Department. Kung sisilipin, mula raw 2022 hanggang 2024, 70% ng mahigit 51 billion para sa computerization program ng DepEd ang hindi nagamit. Kaya maiintindihan daw kung bakit ganoon ang naging alokasyon ng Kongreso para sa 2025. Dapat daw, alam ito ng DepEd at ni Secretary Angara dahil sila mismo ang nag-report sa Kongreso sa gitna ng budget deliberations ukol sa dismal utilization o hindi mahusay na paggamit ng pondo ng DepEd. Si Senadora Amy Marcos may tanong. In the event na may savings, pwede naman dagdagan. Pero it's a big if. May savings ba talaga? Sa dinami-dami, sa limpak-limpak na salapin na linagay sa program, talaga bang sigurado tayo? Hindi tayo nakakasigurado. Samantalang yung krisis natin sa edukasyon, yun ang talagang walang kaduda-duda. Pero higit sa pagbabalik sa tinapyas na budget ng DepEd, dapat masunod ang probisyon ng saligang batas na nagsasabing ang sektor ng edukasyon ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Lumabas kasi na mas mataas pa sa mahigit 900 billion na budget para sa buong education sector ang inilaang pondo sa Department of Public Works and Highways na umabot sa mahigit 1 trilyong piso. Sabi ni Senador Mig Zubiri, maaari naman daw muling ipatawag ng Pangulo ang BICAM para maayos ito. Pero ang ilang kongresistang miyembro ng BICAM hindi sang-ayon dito. I don't think there's any need for us to reconvene as a BICAM because we've already ratified it in both chambers, so in both the Senate and in both the House. So we're very satisfied with the versions. Kung ano man ang magiging move ng executive within this time until the signing, so antayin na lang po natin. The President can or may exercise his veto powers. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! It's a busy December para kay Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, nabala sa pagiging magazine cover girl, pati na sa mga holiday ganap. Ano kaya ang Christmas plans niya with the Dante Squad? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Back-to-back cover girl this December si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera from fashion and lifestyle magazine na L'Officiel kung saan na-highlight ang kanyang timeless beauty, to People Asia kung saan kasama naman siya sa People of the Year at tinagurian pang Silver Screen Goddess. Tulad ng karamihan, abala rin siya sa mga Christmas party.
Ito, nag-iikot-ikot. Hindi. Pinupuntahan ko yung mga endorsement ko kasi yung mga Christmas party. Ito lang yung mga way ko din to say thank you for the trust and alam mo, makapagpasaya tayo ng mga pamilya natin sa kanila. Actually, bukas na sa mga Donyanatics naman ako. Christmas vacation na rin ang Dantes Kids sa school. Pero si Marian, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagbibigay ng activity sa dalawa. Si Zia, nagsuswimming pa rin. Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung training niya for the swimming, tsaka nag-voice lesson. So si Sixto more on craft and art naman siya ngayon. So kahit na wala pa lang klase sila, you make them busy? Oo, kasi sila din nagre-request sa akin na, Mama, I want to try this one. So sige anak, try tayo. Sa araw ng Kapaskuhan, simpleng salo-salo lang ang plano ni na Marian at asawang si Dingdong Dantes. May plano rin silang family trip para makapag-unwind bago ang Noche Buena. At babalik sila para i-celebrate ang special milestone sa buhay nilang mag-asawa. Magbabakasyon kaming 4. O, dito lang sa Pilipinas. Hindi naman, kasi kailangan namin mag-celebrate din ang aming wedding anniversary kasama yung mga mahal namin sa buhay. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.